So yun guys, another day na naman at another tutorial na naman ang ating tatalakayin ngayon. And syempre ang isa sa pinaka-importante sa paglalagay or sa ating YouTube channel ay ang thumbnail. So itong tutorial na to is all about paggawa ng thumbnail. So umpisahan na natin. Let's go! So yun guys, open natin ang ating Photoshop. Then gawa tayo ng bagong layout. Go to new. Tapos gawa tayo ng ito, gawin natin pixel. Bago. So 1280 by 720 pixel. 300 resolution, RGB, white, create. Okay? So from here, so open natin yung ating picture na gagamitin. JPEG. Okay. Ito, gamitin natin ito. So una natin gagawin, tatanggalin natin yung background. May mga AI na pwede nyo gamitin para tanggalin yung background, pero dito sa Photoshop lang tayo na-concentrate, so tatanggalin natin yung background dito lang sa Photoshop. So kung 2022 pababa ang ginagamit nyo, wala yung bar na to na pwedeng pang remove ng background. So parang AI din siya sa Photoshop. So sa 2023 pataas meron na to. Check natin kung kaya niya. Nakita nyo? Sinelect niya yung ating subject. Pero syempre may mga part na hindi dapat ma-select, gaya nung shadow natin sa likod. So hindi dapat ma-select 'yon. So hindi natin siya gagamitin. Gagamitin natin ay yung pen tool. So zoom tayo. Start na natin i-trace ang ating photo. Hindi naman kailangang accurate yung pagkakatrace ng ating photo. So, trace lang natin. Let's go. So, sa pag-trace ko guys, tinatanggal ko itong isang arm niya para maging straight yung aking line. So yun guys, tapos na natin i-trace ang ating picture. So ang gagawin naman natin ngayon ay i-right click natin tapos make selection. Lagyan natin ng feather radius na 3 pixels. So okay. So zoom out natin. Fit to screen. Tapos punta tayo sa select. Tapos click natin ang inverse and then press delete. So yan guys, tanggalan natin yung background. Medyo matagal yung paraan ng pagtatanggal ng background, pero kung gusto niyo gamitin yung AI, pwede rin yan. Kung may access kayo sa AI na pagtanggal ng background, at kung gusto niyo naman yung ganitong paraan para yung alam niyo, kung control niyo kung ano yung tatanggalin niyo sa picture. So ngayon, tanggalan natin yung background. I-click and drag natin siya sa ating layout. So sobrang laki ng picture. Paliitin natin by pressing Ctrl T. Tapos punta tayo sa gilid, i-click and drag lang natin yung sa may maliit na square na yan hanggang sa maging satisfied tayo sa liit ng picture na gagamitin natin. So, lagay natin sa gitna. Ayan. Okay na. Ngayon, i-adjust natin ang ating picture. Lagyan natin ng medyo kulay dahil parang wala na siyang dugo. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng contrast. Tsaka brightness konti. Yan. Yan. Medyo nagkadugo na siya. So, next natin guys, lagay natin yung Photoshop background. Kasi tutorial natin is about Photoshop. So, yan. Pinis ko tong Photoshop logo dito. Double click natin yung ating image sa Photoshop. Lagyan natin ng stroke. Hindi maganda yung pagkakaano ng gilid niya guys. So, punta tayo dito sa may shapes. Tapos, gawa tayo ng rectangle. Gusto kong i-refine yung gilid ng ating Photoshop. I-rasterize layer natin siya guys. Tapos i-select natin. And then punta tayo sa layer 2. Then Ctrl X. Delete natin tong dalawa. Ctrl V to paste. So yan. Gumanda na yung edges niya guys. So punta ulit tayo, double click natin yung layer 2 which is yung Photoshop logo natin, and then punta tayo sa stroke. So dito sa stroke, maglagay tayo ng around 10. Okay, medyo i-ano natin yung degrees niya.
para and palitin natin konti. Yun, no? So after that, kailangan natin ng background na maganda-ganda. So hanap lang ako ng so ito gagamitin natin, guys. Hindi ko napapakita yung sa may ano na. So lagay natin dun sa likod ng ating photo. Ngayon, i-darken natin siya, guys. Punta tayo dito sa baba. Tapos exposure, babaan natin yung exposure niya. Yan, -3 exposure. Tapos gawa tayo ng background ng light background ng ating picture. Create tayong dalawang layer. So click nyo lang itong plus dito sa baba. So unang layer, mag-brush tayo ng white. I-check nyo yung color, dapat color white yan. Okay, check nyo yung brush nyo. Dapat yung hardness niya is naka 0. Tapos, pwede nyong lakihan or liitan nyo yung brush by pressing the bracket sa ating keyboard. Make sure na yung picture nyo is nasa taas ng dalawang new layer. So, sa layer 4 tayo. Tapos, sa bandang ulo, medyo liitan na natin yung brush. So, next guys, is gawin natin yung sa layer 5, gawin natin ng ibang kulay. So, gagamitin ko is dark blue. Kasi Photoshop is blue. So, gawin natin blue. So, palakin ulit natin yung ating brush. Tapos, mag-brush tayo ng blue sa paligid ng ating katawan. Litan natin yung brush. Tapos, dagdagan natin yung blue color. Yun. Pwede natin paglaruan. Punta tayo dito sa may so naka-layer 5 tayo. So punta tayo dito sa area na to. Kung nakalagay normal, pwede mong paglaruan niya. Ayan, gaya na to. Pag nilagay mo overlay, pagbaligtarin ko nga itong layer 4 tsaka layer 5. Tapos itong layer 4 i-overlay natin. Yun. Dali natin, guys. So yun, kahit simpleng ano lang ng Photoshop, guys, oh. Simpleng background ng Photoshop. Tapos lalagay natin dito yung text natin, syempre. So maglalagay tayo ng text, thumbnail design. So ayusin din natin yung gap nito, yung pagkakaayos niya. Tapos select tayo ng maganda-gandang font. Okay, so select tayo ng font. Lakihan natin, lagyan natin 120. Lagay natin dyan. Move natin tong ating subject. Move natin banda rito. Tapos, punta tayo dito sa thumbnail design na to. Paglalagay tayo ng back sa likod nito. Lagay natin yan sa likod. Tanggalin natin yung stroke dito. Tapos, palitan natin yung kulay ng select tayo ng lighter blue or darker blue. Tapos dito sa opacity, gawin natin 70. Tapos click natin tong rectangle. Gawa tayo ng copy by pressing Ctrl J. So may copy tayo. Drag natin yung copy pababa para sa design. Gamitin natin yung arrow para ibaba ang ating box. And then press Ctrl T. Tapos dito sa may gilid na portion, dito sa may gitna na maliit square, and then press natin yung shift, tapos click natin, tapos drag natin, paliitin natin, then press OK. Tapos palitan natin yung kulay nito. Punta tayo dito sa may appearance, dito sa portion na to, tapos natin yung white. Click natin itong thumbnail design, tapos punta tayo dito sa may text, tapos click and drag natin, select natin, tapos baguhin natin yung kulay nito into blue. Yung blue na ginamit natin sa background ng thumbnail para parang nagpalitan sila. Tapos next natin gagawin ay syempre ayaw nating nakalinya lang siya sa isang igit na natin yung ating text. Paragraph, tapos click natin to, and then click natin yung move, i-drag natin yung thumbnail, balik natin sa kanyang pwesto, baba natin konti, punta tayo sa rectangle copy, tapos ilagay natin sa gitna ng design. Habang minumove nyo, press nyo yung shift para hindi siya mag-move taas baba, punta na siya sa linya kung saan siya naka-line dati. Tapos medyo baba natin. Yan. Ngayon, next natin gagawin, iselect nyo yung text plus yung dalawang background na rectangle by pressing, click nyo muna yung text, tapos by pressing shift, habang naka-press yung shift, i-click nyo yung babang rectangle, yung rectangle 1
para ma-select lahat yung nasa loob nun. Tapos i-move natin dito sa banda rito. Ngayon maglalagay pa tayo ng another style. So ang gagawin natin, double click natin yung text. Pagkatapos punta tayo sa inner shadow, click natin. Tapos opacity gawin natin 80. Size niya dagdagan natin ng around 20. Yung choke niya, gagawin natin 15. Ayan, para siyang naging tawag dito, 3D or naka-emboss. Instead na gamitin natin yung bevel and emboss, inner shadow na lang yung ginamit natin. Maguhin natin yung kulay. Check natin ang magandang kulay. Black. Parang design ng tawag dito. Parang design ng tong ginagawa natin. Halloween. Yan, red. Maganda-ganda yung red. So, red yung nilagay natin. Sa white, magkukulay red siya. Pero sa blue, magkukulay black siya. Then, press OK. Parang may kulang pa, no? Ano pa kaya pwede natin ilagay? Lagyan natin ng glow. Maglalagay tayo ng glow sa ating text. So, inner shadow, meron na outer glow. Gawin nating yellow yung outer glow natin. And then, opacity. Bawasan natin yung opacity niya. Tapos, yung size, bawasan din natin yung size. And, ano pa pwede natin gawin? Gawin natin 5 yung size. Tapos, gawin natin 20 yung spread. 5 lang. Tapos, baguhin natin to. Hindi siya bagay sa kulay. So, gamitin natin yung blue. Ayan. Then, okay. So, sa nakikita ko, parang hindi na natin kailangan yung background. Tanggalin natin, tignan natin. Okay. Parang mas maganda siyang ganyan. Tapos, ano pa pwede natin gawin? Control T. Medyo natin sa 15 degrees. Around 15 degrees. Then, palakihin natin konti. Thumbnail design. At ilagay natin sa likod. Boosh. Parang kulang siya sa impact, guys. Parang kulang siya sa impact. Stroke niya, kalahati ng 15, 7.5. Yan. Diretso ko na lang siya. Thumbnail design. So, yan, guys. Gawa tayo ng maganda-gandang thumbnail design. So, yan, guys. Medyo natagalan tayo sa paggawa, pero ang outcome niya medyo medyo catchy na siya. So, yun. Ganon ang paggawa ng thumbnail. At sa aking ginawang tutorial ng paggawa ng thumbnail, guys, natututo din ako, nakaka-discover din ako ng mga bago. Kasi pag once na inumpisahan mo na siyang gawin, parang gusto mo pang pagandahin ng pagandahin. So, yan. Napaganda natin ang ating thumbnail. So, gawin ko lang konting, sabi ko nga, habang tumatagal mo siyang ginagawa, mas nakakakita ka pa ng possibility ng pagganda sa iyong ginagawa. At yun, syempre ilalagay mo yun sa iyong design. So gaya nito, nagawa na natin ang ating thumbnail design. So yan, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod nating tutorial, another learning na naman ang mai-share ko sa inyo. So, hanggang dito na lang. Pag di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe, like, and share the video. Pa-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa Photoshop, After Effects, CapCut, yan, i-comment nyo lang below para masagot natin. So, yan, hanggang dito na lang. Nasusunod nating video. Bye-bye. Pagandahin pa natin to. May gaganda pa to.